Noong nakaraang linggo, nagkita ang mga pinuno ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa Beijing. Kung nag-aalilangan ka kung aling bansang lumakas sa pagpupulong, ipapaliwanag ko ang mga kailangang katotohanan. Ang malaking balita mula sa US-China Summit ngayong taon ay ang bagong pananaw ni Trump sa China. Pakinggan kung paano siya magsalita noon. Hindi natin pwedeng hayaan ang Sina na abusuhin ang ating bansa. Kinukuha ng Sina ang ating mga trabaho, ang ating pera. Kaagad pagkatapos makipagkita kay Xi Jinping sa China, ito ang sinabi ni Trump. Magandang naging relasyon namin. Malaki ang respeto ko sa China. Wow, grabe ang ganap na pagbaliktad. Matagal lang sinasabi ni Trump na China ang pinakamalaking banta sa kinabukasan ng Estados Unidos. Ito na ang paniniwala ng maraming Republikano. Halimbawa, ganito rin ang tugon ni Trump ng mga kumpanyang Chino na bumibili ng mga lupang sakahan sa Estados Unidos. Ayaw namin kayo ang bumibili ng lupa namin. Ayaw namin kunin ninyo at alisin ang lupa sa merkado. Pero ngayon, pakinggan natin si Trump na nagpapaliwanag kung paano ang pagbili ng China ng mga lupang sakahan sa US ay talagang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa mga magsasaka ng US. Gusto mo bang bumaba ang presyo ng sakahan at malugi ang mga magsasaka? Alisin mo lang yan sa merkado. Hindi ka panipaniwala. Isa na namang biglang pagbabago. Paano ang mga estudyanteng Chino sa Amerika? Huwag kalimutan, matagal na pinagsasabi ng mga Republikano na ang mga estudyanteng Chino ay pawang mga espiyang may koneksyon sa gobyerno at militar ng China. Pakinggan mo lang ang sinabi ni Trump bago ang summit na ito. Halos 31% ng mga dayuhan ang pumapasok sa Harvard. Sobra na raw dahil marami pang Amerikanong gustong makapasok. Ngayon, naniniwala si Trump na susi ang mga estudyanteng Chino sa pangmatagalang tagumpay ng mga universidad sa Amerika. Pwede kong sabihin sa kanila na ayoko ng kahit sinong estudyante. Insulto ito sa isang bansa. Kung nais mong mamatay ang sistema ng universidad, alisin mo ang kalahating milyong tao rito. Sa kabila ng matagal na anti-China na retorika, mas umaasa ngayon ang Estados Unidos sa China ng higit kailanman. Lumipad ang grupo ni Trump sa kabilang panig ng mundo para humingi ng tulong sa China at para ipabukas muli ang Strait of Hormuz. Malapit na ang ika-90 araw ng digmaan ni Trump sa Iran at wala nang labasan para sa presidente ng US. Ang katotohanan kinailangan niyang pumunta sa Beijing at humingi ng tulong kay Xi Jinping ay nagpapakita ng laki ng pagbabagong naganap sa geopolitikal na balanse nitong mga nakaraang taon. Linawin natin, hindi tutulong ang mga Chino sa pagtapos ng digmaan sa Iran. Kahit kaya nila, katawa-tawa ang pahayag na ito at nagpapakita ng kahinaan ng presidente. Nagmakaawa siya sa mga Chino na buksan ang Strait of Hormuz na isinara rin ng kanyang digmaan. Isipin mong gaano tayo kahina sa mata ng mundo, nagmamakaawa pa sa mga Chino na gawin ng trabaho para sa atin. Simulan natin ang pagsusuri ng bumaba si Trump mula sa Air Force One at sinalubong ng 500 masisiglang estudyanteng Chino na kumakaway ng bandila at masayang binati siya sa Beijing. Ang katotohanan ay hindi komplikado. Binigang din ito sa isang ex-post na may mahigit 2 milyong view kung saan sinabi, "Grabe, alam talaga ni Pangulong Xi ang gusto ni Trump." Masasabing, si Trump ang pinakamalaking narsisista sa mundo. Para mapantay ang laban, kailangan lang ng China na ilatag ang pulang alpombra, purihin si Trump, at pakainin ang kanyang ego. Kita mo, para sa mga hardcore na taga-suporta ng MAGA, itinuring nilang larawang ito ni Trump na naglalakad sa pulang alpombra bilang tanda na muling nirerespeto ang Amerika sa pandigdigang entablado. Naniniwala silang hindi makakakuha si Biden ng ganitong pagtanggap. At malamang tama sila dahil alam ng China kung paano laruin ang larong ito. Pinakain ng China ang ego ni Trump kaya naimpluwensyahan nila ang kanyang pag-iisip at nabago ang matigas niyang paniniwala. Umamin si Trump sa Fox News na si Xi Jinping ay personal niyang kaibigan at kahangahangang tao. Malaking pampulitikang panalo yon para sa China. Simula pa lang ito dahil tuwing nagkikita ng personal ang mga presidente ng US at China, hindi sila nag-iisa. 17 CEO ng US ang sumama kay Trump papuntang Beijing. Kabilang ang ilan sa pinakamalaking negosyante sa Amerika. Naroon sina Elon Musk ng Tesla at Jensen Huang ng Nvidia sa tabi ni Trump sa summit. Pero sa likod na roon sina Tim Cook ng Apple, Larry Fink ng BlackRock, pati mga CEO ng Boeing, Citibank, Goldman Sachs at Qualcomm. Ngayon, alam na ng China ang sitwasyon, kaya isinama nila ang mga bigating CEO para samahan si Pangulong Xi. Mula Xiaomi at Lenovo hanggang ByteDance, kumpanyang may-ari ng TikTok, at Fuyao Glass, ipinakita ng Beijing na hindi lang pampulitikang palabas ang summit na ito. Gustong China ipakita ang malawak na industrial at technological na ekosistemang binuo nila sa mga dekada. At hindi tulad ng mga nakaraang panahon
kung saan ang mga Amerikanong korporasyon ang nangging hibabaw sa pandaigdigang ekonomiya ng walang kalaban. Marami sa mga kumpanyang Tsino na ito ay direktang kakumpetensya na ngayon ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa Estados Unidos. Sa kabila ng pagtitipon ng mga kilalang CEO, may malaking kasunduan ba sa kalakalan? Talakayin natin ang industriya ng mga airline. Ipinagmamalaki ng Team Trump na inanunsyo na bibili ang China ng 750 eroplano mula Boeing. Kung totoo, ito sana ang pinakamalaking order ng eroplano sa kasaysayan at tagumpay para sa White House. Pero may problema. Bumaba pa ng halos 5% ang stock ng Boeing matapos ang summit dahil 200 eroplano lang ang kinumpirma ng China na orderin. Kaya ang tanong, 750 eroplano ba ang deal? 200 eroplano o baka wala talaga? Sa ngayon, nagkasundo pa lang 2 panig sa prinsipyo. Walang halaga ang anumang numero hanggat di pumipirma ng purchase contracts ang mga airline ng China tulad ng Air China, China Eastern o China Southern. Iyan ang kwentong tututukan ng mga mamumuhunan sa susunod na 70 araw. Dahil kung hindi darating ang mga anunsyo mula sa mismo mga airline, ibig sabihin, ang kasunduan sa 750 eroplano ay isa lang political headline. Isa pang industriya na dapat pag-aralan ay agrikultura. Matagal nang pinakamalaking mamimili ng American soybeans ang China at mahalagang export market ng mga US farmer. Sa katunayan, sobrang nakaasa na sa demand ng China ang buong mga sektor ng agrikultura ng Amerika. Ipinagmamalaki ni Trump na inanunsyo na nangako ang China na bibili ng $17 bilyong na halaga ng mga produktong agrikultural ng US bawat taon sa susunod na 2 taon. Sa unang tingin, mukhang tagumpay ito para sa White House. Pero may problema. Noong panahon ni Biden, ang China ay bumibili na ng higit sa $30 bilyong ng mga produktong agrikultural ng US taon-taon sa karaniwan. Sa madaling salita, ipinagdiriwang ni Trump na yon ang isang kasunduan sa kalakalan na mas maliit kaysa sa dati bago niya ginulo ang kalakalan ng 2 bansa dahil sa digmaan sa taripa. Ginawa na itong patay ni Trump sa patakarang panlabas at madalas niya ipakita ang mga negosasyong ito bilang malalaking panalo ng Amerika. Pero kung ikukumpara ang mga numero, kadalasan naging mas mahina ang Estados Unidos pagkatapos ng New Deal kaysa dati. Karamihan sa headline ay sinasabing bumibili na ulit ang China ng American soybean. Ngunit hindi pa rin nakakabalik ang kalakalan sa dati nitong antas bago tumaas ang taripa at tensyon sa geopolitika. Ngayon, dumiretso na tayo sa pangunahing dahilan ng pagbisita ni Trump sa Beijing. At ito, syempre, ay talagang tungkol sa digmaan sa Iran. Tulad ng sabi ko, wala nung maayos na paraan si Trump para makaalis sa digmaan. At hindi kakayanin ng pandigdigang ekonomiya na ipagpatuloy ito ng hindi magdudulot ng sakuna. Makikita natin dito ang isa pang malinaw na halimbawa ng kontradiksyon sa patakarang panlabas ni Trump. Sa panahon ni Pangulong Obama, nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na limitahan ang nuklear na programa ng Iran kapalit ng pagluwag ng mga parusa. Paulit-ulit na inatake ni Trump ang kasunduan, tinawag itong pinakamasama at winasak ito nang maupo siya sa pwesto. Nang gumagsak ang kasunduan, mas pinalawak ng Iran ang impluwensya nito sa reyon. Nagdeklara si Trump ng digmaan sa Iran, akala niya kaya niyang sakupin ito gaya ng ginawa niya sa Venezuela. Napatunayan ng Iran sa mundo na kaya nitong mabuhay kahit sa ilalim ng pag-atake ng 2 nuclear na kapangyarihan, Estados Unidos at Israel. Pumalpak para kay Trump ang desisyon niyang atakihin ang Iran dahil agad na kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz na inamin niyang hindi niya inasahan. Inamin na ng grupo ni Trump na layunin nila sa digmaan laban sa Iran na ibalik ang Strait of Hormuz sa dati nitong kalagayan bago ang digmaan. Talagang walang plano o anumang estratehikong pag-iisip. Nagiging ironiko ang kwento. Matapos batikusin ni Trump ang kasunduan ni Obama sa Iran, ngayon ay desperado siyang makipagkasundo ng panibagong kasunduan mula sa mas mahina niyang posisyon. Malabong mawala sa kontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Malaki ang kinikita ng Iran sa panimingil ng toll sa mga barkong dumaraan sa kipot at tumatanggap lang ng salaping Tsino bilang legal na bayad. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang impluwensya ng China sa mundo ngayon. Habang si Trump ay nasa Beijing, humingi ng tulong sa China para muling buksan ang mga pandaigdigang rutang pangkalakalan, malaya nang dumaraan ang mga tanker ng langis ng China sa kipot ng Hormuz na halos walang abala. Sa madaling salita, mula sa pananaw ng China, hindi naging ganun kaseryoso ang krisis dahil ginugol ng Beijing ang maraming taon sa pagpapatatag ng matibay na ugnayang pang-ekonomiya sa Iran habang sabay na binabawasan ang kanilang pagdepende sa langis sa pamamagitan ng pagiging nangungunang tagagawa ng renewable energy sa buong mundo. Para ipakita ang lakas na ekonomiya ng China kahit may crisis sa enerhiya, tingnan ang chart na ito mula Bloomberg. Bumaba ng 20% buwan sa buwan
ang pag-aangkat ng krudong langis ng China noong Abril sa 8.2 milyong bariles kada araw, pinakamababa sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. Sa nagdaang 3 buwan, muling nagbenta ng mga kargamento ng krudo sa mga mamimili sa Europa at Asya ang mga kumpanyang panglangis na pag-aari ng Estado ng China. Palatandaan na sapat ang inventaryo kahit may global na kakulangan sa supply. Pinapakita lang ito ang halaga ng ekonomiya ng China sa mundo at dahilan ng pagpunta ni Trump sa Beijing. Dahil habang ang buong pandaigdigang merkado ng langis ay nakararanas ng matinding kakulangan, sapat ang langis ng mga Tsino hindi lang para patakbuhin ang sarili nilang ekonomiya, kundi pati na rin para mag-export ng sobrang langis sa ibang mga merkado na higit na nangangailangan nito. Pero marahil ang pinakamalaking tagumpay ng China sa larangan ng geopolitika ay dumating sa issue ng Taiwan. At maniwala ka sa akin, maaari itong magkaroon ng napakalaking epekto sa hinaharap ng pandaigdigang ekonomiya at balanse ng kapangyarihan sa Asya. Matagal ng pinakasensitibong issue sa relasyon ng US at China ang Taiwan. Sa loob ng maraming taon, kumilos ang Washington bilang pinakamalakas na internasyonal na taga-suporta ng Taiwan, habang paulit-ulit namang nagbabala ang Beijing na ang Taiwan ay nananatiling pulang linya para sa pamahalaang Chino. Habang abala ang mundo sa mga digmaan sa gitnang silangan at silangang Europa, maraming analyst ang naniniwalang Taiwan ang posibleng susunod na sentro ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking superpower. Pagkatapos makipagkita kay Xi Jinping sa Beijing, nag-iba agad ang tono ni Trump tungkol sa Taiwan. Pakinggan ang sinabi niya. Kung susurin mo ang kasaysayan ng Taiwan, ito ay umunlad dahil hindi alam ng mga naging presidente ang ginagawa nila. Dahil kung naglagay sila ng taripa sa mga pumapasok na chip, hindi sana umalis ang mga iyon. Lahat ay tungkol sa Intel at sa mga kumpanya natin ng chips. Ninakaw nila ang industriya natin ng chips. Kaya matagal ko na itong sinasabi. Sabi ko, alam mo, matagal na nilang ninanakaw ang chips natin. Kung may presidente lang na nagsabi na maglalagay tayo ng 100% taripa, pwede na silang umalis. Pwede kayong matayo sa Taiwan, pero kung ibebenta nyo pabalik dito sa Estados Unidos, maglalagay kami ng 100% o 200% taripa. Hindi sana natin nawala ang industriya ng chip. Nawala natin ito, pero bumabalik na ngayon. Masasabi ko ito. Makabubuting medyo maginay-hinay ang Taiwan. Iminungkahi ni Trump na dapat magpakalma ang Taiwan at inakusahan din ito ng pagnanakaw sa semiconductor industry na Amerika. Nagdulot ito ng matinding reaksyon sa Washington dahil maraming Republican at Democrat ang nakita ang pahayag ni Trump bilang sinyales ng pagluluwag ng suporta ng US sa Taiwan. Malabo pa rin talagang balak ni Trump na lubos na baguhin ang pulisiya ng US. Nakaschedule na si Trump makipag-usap sa lider ng Taiwan ukol sa dagdag na bentahan ng armas sa isla. Sa pananaw ng Beijing, malaking tagumpay na sa sikolohiya at diplomasya na marinig na hayagang pinipressure ng isang Amerikanong presidente ang Taiwan sa halip na ang China. Para ibud ang US-China Summit, pakinggan ang matalinong salita ni Professor Philip O'Brien ng Universidad ng St. Andrews. Nakakagulat kung gaano kaliit ang kagustuhan ng media na suriin ang pagbagsak ng US sa ilalim ni Trump. Walang nakuha ang US na tulong sa Iran, na pagsabihan pa sa Taiwan. Sinasabi ng US na may maliit itong kasunduan sa Boeing na hindi kinumpirma ng China at nagpakumbaba si Trump tungkol sa mga estudyanteng Chino at microchips. Ininsulto pa ni Pangulong Xi ang kapangyarihan ng US, pero iniulat pa rin itong bahagyang matagumpay. Ito ay estratehikong kabiguan ng US at mahalagang sandali sa pagbagsak nito. Sumasang-ayon ako kay Professor O'Brien. Kapansin-pansin kung gaano ka-disconnected ang Western media sa totoong nangyayari sa China. Viral kamakailan ang artikulo ng Wall Street Journal na nagtatanong kung hindi Chino ang hinaharap. Meron tayong Apple, NBA at Sydney Sweeney. Ano naman ang meron sila? Mga Ginoo at Ginang, ganito ang mainstream journalism sa 2026. Iniisip ng Sydney Sweeney ay parang isang pagyayabang sa geopolitika. Ipinapakita ng artikulong ito kung gaano kakonti ang alam ng karamihan sa Amerikano tungkol sa China sa 2026. Kaya mas mahalagang mag-research at hanapin ng independenteng boses mula mismo sa China para sa totoong pananaw. Sa nakaraang 2 dekada, itinaguyod ng China ang dominasyon sa pagmamanupaktura, world-class na infrastruktura, high-speed na tren, seguridad sa enerhiya, at technological na ekosistema na kayang tapatan ng kanluran. Nakita ito sa US-China Summit ngayong taon. Pumunta si Jensen Huang, CEO ng Nvidia, sa Beijing, kasama si Donald Trump sa isang simpleng dahilan. Layunin niyang hikayatin ang mga kumpanyang teknolohikal ng China na bumili ng H200 chips ng Nvidia. Sa summit, 10 kumpanyang Chino ang pinayagang bumili nito.
Pero hulaan mo kung anong nangyari. Walang kumpanyang nag-order dahil gumagawa ng Huawei ng sariling chip na sapat para sa karamihan ng operasyon. At si Donald Trump ay nagpatupad ng 25% na taripa laban sa China para sa bawat Nvidia microchip. Kaya ang mga chip na ito mula Amerika ay sobrang mahal na. Wala maling kalkulasyon na naman mula kay Trump na nagpapakita kung gaano kakonti ang napala ng US sa summit na ito. Kahit ayaw aminin ng iba, ipinakita ng summit ang isang bagay na di maisip. 20 taon nang nakalipas. Naglakbay ang Pangulo ng Estados Unidos sa Beijing. Hindi mula sa posisyon ng lakas, kundi dahil lalo nang kailangan ng Washington ang kooperasyon ng China para patatagin ang pandaigdigang ekonomiya, pamahalaan ng internasyonal na sigalot, at mapanatili ang pandaigdigang kalakalan. Salamat mga kaibigan sa pagsama sa akin dito sa YouTube. Nasa hotel ako sa Hong Kong habang nire-record ang video na ito dahil bumalik ako sa China ngayong tag-init para simula ng isang 2 buwang paglalakbay sa buong bansa na i-vlog ko sa YouTube. Kaya kung itong unang video ko na napapanood mo at gusto mo ng pinakamahusay na kaalaman tungkol sa China, siguraduhin mong i-follow mo ako, mag-iwan ng komento sa ibaba, at inaabangan ko na makita kayong lahat sa susunod nating video.